alalahanin natin para maalala ng mga dilawan na namatay si Ninoy dahil sa mga Marcos para sisihin ng taong bayan si Marcos. Na ngayon, mga kakampi na niya. Kaya nga, kung iisipin mo, ano kaya ang iniisip ng mga Aquino dyan sa impyerno? Nitong mga panahon na yung kanilang mga kasamahan sa pakikipaglaban, putyang ina, syota na ni Bongbong. Sinisip-sip na yung puwet ni Bongbong. Eto. Anim na pungulo na ang umupo sa Malacanang. Dalawa sa kanila, Aquino. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa rin matukoy-tukoy ang mastermind sa pagpaslang kay Senador Ninoy? Ayun. Oh, yun. Sa dami-dami ng mga Aquino, hindi pa nasa gobyerno, tangin na gusto nilang solusyonan lahat ng problema ng Pilipinas. Itong mga hayop na Aquino na ito. Gusto nilang solusyonan yung problema ng Pilipinas, pero yung nagpapatay sa kanilang sa kanilang pinuno na si Ninoy, puta, hanggang ngayon di pa nila natutukoy. Palagi ko yung nagpapatay kay Ninoy, patay na rin ngayon eh. O ganyan kawalang utak, kawalang kwenta yung mga Aquino na yan. Hindi nila nahanap yung sino talaga nagpapatay. Oo, alam natin si Marcos ang nagpapatay dyan. Pero yung ma-pinpoint at masolusyonan, ma-case close talaga ito. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin to. Sabi ng Marcos, hindi daw sila pumatay. Sabi ng mga Aquino, sila ang pumatay. O ang sinabi na, away sila. Ikaw ang pumatay. Hindi ako pumatay. Away. Putsang ina, tapos nag-lips to lips sila. Sa tagal nila nag-aaway, tangina niyan, ang ending din pala, maglalaplapan din pala yung mga tarantado na yan. Ganun din ganun din kay Jesse Robredo. Ito si Leni Robredo. Di ba? Namatay yung asawa niya. Maraming mga haka-haka na mukhang sinabutahe yung pagkamatay ng asawa niya. At ang sumabutahe, mga kakampi nila. Mga dilawan din. Anong ginawa ni Leni Robredo? Ayun. Sumakay ng bus. Ito si Leni Robredo, napakakupal. Tangina, may pinapakalat yung mga pinklawan ng mga tarantado. Gusto ko lang palang sumegway. May mga pinapakalat yung mga pinklawan ng mga ulol. Daw si Leni Robredo daw ay nag-loan daw sa GSIS. Nag-loan daw sa GSIS para may pampagawa daw siya ng solar panel niya. Siguro yung bahay niya, baka kailangan na niyang isolar. Nag-loan daw siya sa GSIS. Gago. So parang ang pinapalabas na itong mga dilawan, alam mo yung style ng mga dilawan, tanga talaga eh. Ang pinapalabas ng mga dilawan na si Leni Robredo hindi yumaman nung siya ay naging congressman, siya ay naging vice president, hindi siya yumaman, kailangan niya pang mag-loan para lang magkaroon siya ng ganito. Ulul, gago din talaga itong mga dilawan na ito. Hindi naman tanga mga Pilipino eh. Alam naman natin si Leni Robredo may mga mamahalin na mga bag. Putang ina niyan, may pambili siya ng mahal na bag, wala siyang panggawa ng solar panel niya. Ilan man yung mga bag na mamahalin na nakikita sa kanya. Yung mga anak nga niya, napapaaral niya sa ibang bansa eh. Wala siyang pampagawa ng solar panel. Ang dami naman eskwelahan dito sa Pilipinas. Bakit mo pa ipapadala doon? Board and lodging. Tapos, allowance pa. Tuition fee pa. Alam mo ba yung anak ni Manny Pacquiao kung magkano ang tuition fee? Alam niyo magkano? Ang tuition fee per year nung anak ni Manny Pacquiao parang 30 million pesos. Ganun kamahal magpaaral doon. 3 anak mo, pinaaral mo sa ibang bansa. Putang ina, maglo-loan ka sa GSIS pampagawa ng solar panel. Bobo. Ina ninyo. Gagawin nyo pang tanga yung mga Pilipino. Tanginan yan. Ganun siya katanga. Mantakin mo, naging congressman, naging mayor pa ngayon. Tapos, naging vice president pa. Hindi ka nakaipon. Hindi ka man nakaipon kahit na na konti para may pampagawa ka ng bubong. Ulul. Tanginan ninyo, gagawan nyo pa kaming mga tanga. So, gusto niyo maniwala ang taong bayan na si Leni Robredo, Si Leni Robredo sumasakay ng bus. Gago, wala ba sasakyan yan? Meron pa, nakapilipinyana siya, sumakay ng tricycle. Bobo ka. Di sana, sumakay ka muna ng tricycle. Pagdating mo dun sa area, dun mo sinuot yung Pilipinyana mo. Ganun ka, bobo si Leni Robredo. Tapos gusto niyo maging presidente ng Pilipinas yan. Putang ina niyan, gagawin sa Pilipinas. Hindi niya napaunlad yung sarili niya. Tapos magiging presidente siya ng Pilipinas. Paano tayo pauunlarin ng ulol na yan? Ang mahal mag-aral sa Amerika, boss. Kaya mga estudyante dito naglo-loan. Yes, kaya may student loan. Sobrang hirap. Ang mga Amerikano na ngayon, hirap pa silang paaralin yung mga anak nila sa Amerika. Tapos tayo dito sa Pilipinas, ang hirap-hirap ng bayan natin. Pinapaaral nyo yung mga anak nyo dyan. Maniniwala kami, maglo-loan siya sa GSIS. Para lang may pampagawa siya ng bubong. Bobo. Ganon katanga si Leni. Maglo-loan siya para may pampagawa ng bubong. Tapos gumagastos siya sa pagpaparal ng anak niya sa malayo. Kung pinag-aral mo yan dito, di ang laki nun natipid mo. Utang ina ninyo. Mag-aaral sila sa Amerika. Uuwi sila sa Pilipinas. Dito rin man sila magtatrabaho. Gago, dito mo na lang pag-aralin. Putang ina, ganyan kapuro lang utak niyan. Parang lapis na walang tasa.
Oh, sabi nga ni Bendo King official, binanggit mo lang si Tory, dumilim na yung channel. Di ko nga rin alam. Putang ina kasi may mga nagbabanggit pa kay Tory. Salot yan eh. Oh, di ba? O ganun kabobo yung mga yan. Sila, yung mga Aquino, ganun din kabobo. Ilan silang umupo sa gobyerno, hindi nila nalaman kung sino pumatay dito sa tsuhin, lolo nila. Ang ina sa sobrang bobo nila. Sa sobrang bobo nila, dati galit na galit sila sa mga pumatay sa tsuhin nila. Ngayon, mga kakampi na nila. Ganyan. Walang iya kayo. Ni Aquino noong August 21, araw na to, 1983. Sino nga ba tunay na nag-utos? Siyempre, sino pa ba yung unang titingnan noon? Agad naglabas ang pahayagan na kaupo ng si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na wala siyang kinalaman sa pagpatay at agad na inginuso ang kanyang paboritong suspects, ang mga komunista. Siyempre, walang niniwala sa kanya. Bakit naman gagawin ng NPA yun? Di ba si Marcos na rin mismo ang nagsabi na komunista raw si Ninoy? O nga naman. Bakit daw gagawin ng komunista na patayin yung komunista? Gago, gawain nila yun. Gawain ng komunista yun. Sa totoo lang, yung mga komunista, pag aalis ka na sa komunista, putangin ng yan. Ililibing ka na ng buhay, ganun. Kaya ang dami nilang mass grave eh. Pero kung si Marcos, ganun na nga ba kasimple yun? Ganun ba karami trumabaho si Marcos sa kilala sa kanyang pagiging mabusisi at maingat na pagpaplano? Yes, magaling talaga magplano mga Marcos. Planado nila lahat. Paano ubusin pera ng taong bayan? Kaya paano ipapapatay mo si Ninoy ng ganun ka ng ganun ka barubal? Sistematiko 'yan. Ang utak ni Marcos Sr., putyang ina, pulido. Pulido 'yan. Pag nagnakaw 'yan, puta walang ititira yan kahit isang kusing. Ubos, limas. Mahilig daw ang mga Marcos daw, mahilig talaga maglinis eh. Malinis ba sila sa bahay? Hindi. Puta, malinis sila sa kaba ng bayan. Ang hilig nila linisin yan. Communist terrorist yan sila. Oo, itong mga, sabi, ito na nga, tinan mo, hanggang ngayon, kailan pa namatay ito si Ninoy? Kupal yan. Ang tagal na namatay nitong gagon to, 2 presidente na yung umupo, ang dami na nilang mga naging senador, hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin sinong pumatay dito sa hayop na ito. Ganyan kabobo mga Aquino. Ganyan kabobo mga Aquino. Samantalang yung mga Duterte, isang beses lang umupo yung mga Duterte, nakuha nila nagkaroon sila ng access sa intelligence gathering and community sa Pilipinas. Nalaman na kagad nila sino mga adik dito. Sino mga adik na mga nakapwesto. Ayun, nakita na nila. Sirang-sira na sa kanila yun. Nakita nila doon si Bongbong, nakita nila doon si Lagdameo. Ang dami. So ang ginawa ng mga Duterte, kita mo inayos nila kagad. Di ba? Eto mga ito, utsangin ng tatagal na sa gobyerno, sariling problema ng pamilya na hindi nila masolusyonan. Si Bongbong na lang. Ang tagal na nila mayaman, ang tatay niya nagnakaw, ang nanay niya nagnakaw, pati siya nagnakaw, di umano yung anak niya nagnakaw din, yung pinsan niya nagnakaw din. May utang sa Pilipinas, di mabayad-bayaran. Kupal, parang si Luistro. Para si Luistro lang, ang dami nang natanggap na maleta, di umano. 8 milyon man lang yung utang nila sa law firm nila Inday Sara Duterte. Putsang ina, hindi na nga nagbayad ngayon kung ano-ano pang ginagawa dyan sa impeachment, hayop. Kakapal ng mga pagmumuka. Hindi rin daw estilo ni McCoy ang assassination. Sa katunayan, kung gusto lang daw ng Pangulo, dapat tinuluyan na noong nahatulan ng death sentence ng military court noon, 1978 si Ninoy, nabrad pa niya sa Upsilon Sigma Phi Phi. October 14, 1984, binuo ni Marcos ang Agrava Commission para imbestigahan ang Aquino Galman murder. Hindi mula sa kanyang kagadahang loob, pero sabi ito rin matapos pagbantaan ng ilang miyembro ng US Congress na puputulan ng military aid ang Pilipinas kung hindi agarang magkaroon ng pagtutukoy ng salarin. Matapos ang more than 20,000 pages ng testimonya at halos 200 saksi. Rekomendasyon ng Agrava Commission na ang krimen ay isang military conspiracy at dapat kasuhan si General Fabian Ver, ang AFP Chief of Staff, kasamang 26 pang mga pangalan. Kasi sino pa nga bang meron kakayahan at access? Unless mala Jason Bourne o John Wick pala kumilos itong tinuturong gunman na si Rolando Galman. Pero December 1985, napawalang sala si Ver at binalik sa pwesto. And after 10 years, namatay na lang si Ver sa Bangkok na hindi na ibunyag ang katotohanan. Taong 1990, hinatulan sa Sandigan Bayan ang 16 na tao kasama si dating Air Force Master Sergeant Pablo Martinez ng Doy Aviation Security Command ng Philippine Air Force. Pero 2014, namatay sa isang hit and run na aksidente si Martinez habang nagbibisikleta sa kahabaan ng Roas Boulevard. Malas o kadudo-dudo masyadong timing? Hanggang ngayon may mga conspiracy theory pa din. Imagine. Ganyan kabobo yung brand ng politika ng mga Aquino. Siyempre, the first thing to do, kung nakaupo ka sa pwesto, is to give justice kung merong injustice. Tama? Kung merong crime, nasa pwesto ka na, you have all the intelligence, you have all the power, you have all the agencies of the government, gamitin mo na lahat yun to solve this issue. Sa dami nila, wala silang na-solve na issue.
Oo, eto namang yung mga dilawan ganun din. Ang dami na nilang mga dilawan, Ninoy. Ito si Kiko, panay ang Ninoy. Ito si Dilima, panay ang Ninoy. Oh, ang tagal nilang senador. Ang tagal nilang mga nasa pwesto. Oh, bakit hindi nila nasosolusyonan yung problema ni Ninoy? Ninoy kayo ng Ninoy. Taon-taon Ninoy kayo ng Ninoy. Buti pa yung mga Marcos. Yung mga Marcos consistent. Bakit? Oh, yung mga Marcos, yung unang panahon pa lang, magnanakaw na sila. O, pag upo nila ulit ngayon, magnanakaw ulit sila. Ang gagaling. O, panis. Sa totoo lang, mas magaling talagang mga Marcos sa mga Aquino. Bakit? Mantakin mo, di ba, kininakaw ng mga Marcos ang pera, galit na galit sila. O, kalaban, ito si Ninoy, ang ginawa, pinapatay si Ninoy. O, pagpatay kay Ninoy, nagalit sila, never again, pinaupo pa itong bago. Pag upo nung bago, sa sobrang galing nung bago, putya, kinaibigan silang lahat. Nakakalimutan ng mga tarantado, binigyan lang sila ng lollipop, nakalimutan yung mga pinaglalaban tsaka mga prinsipyo nila. Putangin na yan. Tapos ngayon, naaalala nila, yung pagkamatay ni Pinoy, ni Ninoy at saka ni Corin, inaalala nila, pero hindi nila maalala na aso na pala sila ni Bongbong ngayon. Na putya, hawak na silang lahat ni Bongbong sa liig, walang hiya kayo. Ganyan kagaling si Bibi Sara, buhay pa siya, may suspect na. Kung sino ang nagpapatay, kung sino ang papatay sa kanya. Oo, di ba? Alam na ni Sara kung sino papatay sa kanya. O itong mga Aquino na to, sa sobrang mga tanga, hanggang ngayon namatay na yung nila, pinuno nila, hindi pa nila alam kung sino nagpapatay sa pinuno nila. Si Inday, papatayin pa lang, alam niya na. O sinabi nga niya pagka ako namatay, alam niyo na kung sino nagpapatay sa akin. Walang iba. Kaya kumausap na siya. Kumausap na siya ng espiritong ligaw. Na pag namatay ako, patayin mo rin sila. Ganon. Mukhang kahit ilang Aquino pa at ilang Marcos pa ang maging Pangulo balang araw ay hindi na yata malalaman kung sinong tunay na mastermind. Ang mas mahalaga raw ay pag-usapan ang naging... Mabuti pa si Magellan. Di ba mabuti pa si Magellan. Alam nila kung sinong pumatay kay Magellan eh. Ang tagal-tagal na nun. Ilang daan taon na yun. Noong napatay ni ilang daan taon? 500 years ago? Pag tinanong mo yung bata, sino pumatay kay Magellan? Sila Lapu-Lapu. Alam nila. Alam natin lahat na pumatay kay Magellan sila Lapu-Lapu. Mantakin mo kay Ninoy. Ilang presidente ng Aquino dumaan. Ilang mga dilawang tae na yung mga nakikiramay sa kanila. At naging mga senador. Hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung sino nagpapatay kay Pinoy. Putang ninyo mga bobo kayo. Ang tatagal. Pagsasampaling ko kayo ng tsinelas na may tae eh. Ha? Mga gunggong kayo eh. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Kusinero. Kusinero. Ginawa siyang escabeche. Di ba? Kahulugan ng kanyang naging kamatayan na ngayon ay pilit na binabago. Ayan ilan na lang sila nag-uutuan, mga kain suka, parang iilan na lang sila, wala na. Putang ina, nauubos na talaga lahi ng mga nauubos ang lahi ng mga Aquino, pati yung mga naniniwala sa mga Aquino, nauubos. Sino ba naman di putang ina yan? Dalawang presidente na dumaan, pagkatapos na namatay yan, hindi pa nasolusyonan yan. Tapos gusto natin, solusyonan natin yung pagkamatay kay ni Kian de los Santos. Yung pagkamatay ni ganito, ni ganyan. Tapos yung kay Nino, hindi nyo pa sinusolusyonan. Ano ba naman yan? Dinudumihan ng mga trolls ang kasaysayan. Pero bago tayo magtapos, kung patibayan lang ang usapan, ito ang isang larawan ng August 21, 1983. Ito, corny naman na itong balita. Pati si Enrile, patay na yan eh. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babay.